Arangkada na ngayong araw ang formal na pangangampanya ng 65 senatorial candidates at 155 ng mga party list groups para naman sa 2025 midterm elections. Kasama nito nagpaalala si Comelec Chairman George Garcia sa mga kandidato na sumunod sa regulasyon ng poll body sa 70 araw na pangangampanya. Kabilang na rin na niya sa mga dapat ikonsidera ang pagrespeto sa publiko sa panahon ng pangangampanya, iwasan ang pagpapatugtog ng mga campaign jingles ng madaling araw kung kailan natutulog ang karamihan. Ipinaalala din ng Comelec ang mahigpit na pagbabawal sa pangangampanya sa April 17, yan may Monday, Thursday, at April 18 o Good Friday bilang pagrespeto sa tradisyon at relihiyosong paniniwala ng Semana Santa ng mga kapatid nating Katoliko. Samantala, magsisimula naman ang 45 days na campaign period para sa mga kandidato sa local elections sa March 28, tatagal hanggang May 10, 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigpit na i-monitor ng Commission on Elections sa mga nakatayong billboards ng mga kandidato ngayong nagsisimula na ang campaign period. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rexlau Janco, dahil simula na ang opisyal ng pangangampanya, kinikilala na ang paghahain ng kandidatura bilang mga opisyal na kandidato. Ibig sabihin nito, kailangan na nilang sumunod sa mga patakaran ng Comelec pagdating sa paglalagay ng billboard. Partikular na titingnan ng poll body ang tatlong mahalagang pamantayan ng billboard posting. Kabilang narito ang layo ng pagitan sa bawat billboard, tagal ng pagkakapaskel ng campaign material at ang laman nitong mga pangalan. Kung ito po ay hindi makakasunod doon sa pamantayan, una, hindi po naman kami turn sa sukat dahil may building code na po nagre-regulate dyan. Una po, yung lapit sa mga billboard sa isa't isa, dapat po hindi magdidikit ng less than 1 kilometer. Yun po yung una. Pangalawa, dapat ang kontrata dito ay tatagal lamang ng buwan. Ikatlo, dapat po lahat ng campaign materials meron pong nakadeclare, paid for, pangalan po ng kandidato, kanyang address, paid by kung sino man po yung nagbayad. At yung paalat po sa environmentally sustainable materials, dapat these materials should be disposed of environmentally. So yung pong tatlo na yun, kung wala po yan, ang mga bagay na yan ay maaari po maituring na unlawful campaign material at kailangan po nilang alisin yung kanilang materials po. Naku, yung klaro ha. Pagkatapos, yung size, kinakailangan din po doon sa mga poster na ilalagay sa mga common poster area ay 2 by 3 feet, hindi 2 by 3 meters.